to see the dawn of the darkest day, Christ on the road to Calvary, tried by sinful men, torn and beaten, then nailed to a cross of wood. Oh, to see the pain written on your face, bearing the awesome weight of sin, every bitter thought and every evil deed, crowning your blood-stained brow. There's the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Now the daylight flees, now the ground beneath quakes as its maker bows his head. Curtain torn in two, and dead raised to life, finished the victory cry. There's the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Oh, to see my name written in the wounds, for through your suffering I am free. Death is crushed to death, life is mine to live. One through your selfless love. There's the power of the cross. Son of God, slain for us. What a love, what a cost. We stand forgiven. Oh, what a love, what a cost. We stand forgiven. The cross. Muli po na isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At inayaan ko pong bawat isa na tayo po tumayo para po ating basahin. Ito pong ating confession of faith. Ating pong ideklara yung pananampalataya na meron po tayo. Basahin po natin ito ng sabay-sabay at namnamin po natin ang katotohanan ng mga salita pong ito na nagbumula sa ating pong banal na kasulatan. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty.
From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Sa ating pong paginilayan po ngayon, makibukas tayo sa Luke chapter 16. Luke chapter 16, verse 19 hanggang 31 po. Luke chapter 16, verse 19 to 31. At basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa verse 19, kayo po sa verse 20, at sa last verse po sa verse 31 ay sabay-sabay po tayo. Luke chapter 16, verse 19. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. 21, and longing to eat what fell from the rich man's table, even the dogs came and licked his sores. In hell, where he was in torment, he looked up and saw Abram far away, with Lazarus by his side. 25, but Abram replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. 27, he answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house. 29, Abram replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. Altogether, he said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Tayo po'y pasamandaling manalangin. Ang mga papuri at pasalamat ay nabibilang lamang sa iyo, aming amang banal na sa langit, dahil ikaw ay banal. Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay tapat at mabuting Diyos. Salamat sa pagkakabasa ni pong banal na salita. At kami nga ay patuloy na dumadalangin, idinudulog ang mga talatang ito na aming natunghayan. Bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, na maunawa at maintindihan namin ang mensahe mo sa oras na ito. At patuloy kaming umaasa at patuloy kaming dudulog sa iyo, Panginoon, na maintindihan at maunawaan namin, Panginoon, ang pag-aaral na ito. Tanggapin mo ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at pasalamat in Jesus' name. Amen. Makaupo na pong bawat isa. November 3 na pala ngayon, no? Sino po pumunta sa sementeryo nung may 31 ba tayo? May 31 ba tayo? Meron 31? Nung 31, may pumunta po ba sa sementeryo? Uno. O kahapon, 2. No? Huwag po kayo mahiya. Normal lang po 'yan, no? Hindi ko po kayo pagagalitan, no? Na tayo pumunta sa sementeryo, dalawin natin yung mga puntod ng ating mga mahal sa buhay. At at the same time, na hindi lang naman, actually, pagpunta sa cemetery, pinupunta natin yung to fellowship, ng mga kasama natin, mga magulang natin, mga kapatid natin, mga kamag-anak natin. No, nagkakaroon tayo tinatawag na fellowship, meron tayo tinatawag na reunion. Ano? Doon minsan tayo nagkakasama sa mga patay, at doon din po sa sementeryo. During this time na nagkakasama din po yung mga mahal sa buhay upang dalawin ngayon kanilang mga yumaong mga mahal sa buhay. At maging sa binasa po natin talata, ito po may kinalaman din po sa kamatayan. May kinalaman din po ito sa tinatawag na life after death. Kapag ba namatay ang isang tao, doon na po ba natatapos ang lahat? No, hindi po. Bagkus doon pa lang po magsisimula ang panibagong buhay. No? Ano bang buhay na meron na inaasam-asam tayo sa mga susunod na panahon?
kapag ba tayo ay namatay, kapag po ba tayo ay binawian ng buhay, bukas, sa makalawa, sa isang linggo, sa isang taon, ano kayang buhay ang nag-aantay sa atin? Ano kayang panibagong buhay nag-aantay po sa bawat isa po sa atin? At ito po the rich man and Lazarus na isa sa mga parable ng ating Panginoon Jesucristo, ito po ay nagpapakita ng katotohanan na ang salita po ng ating Panginoong Diyos ay totoo. Hindi pwedeng pasubalian, walang mali. Ito ay pawang katotohanan. Kaya nga yung ating pong isa sa mga ating confession of faith, yung I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. We believe that the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. No, yan po yung pinanampalatayaan po natin patungkol po sa salita po ng ating Panginoong Diyos. At ano po yung kinalaman? No? Ano yung kinalaman ng salita ng ating Panginoong Diyos dito po sa kanyang parable? Patungkol po dito sa the rich man and Lazarus. No, sa ibang salin po, yung rich man, baka may mabasa po kayong ibang salin na ang binabanggit po doon ay divest. Pero pag binasa niyo po, ano po siya, dives, parang dumive. Sabi ko, paano ba ipopronounce to? Paano ba ito sasabihin, no? Ano po siya, divest, ano po pala siya, divest. No? Divest. Pero pagka binasa niyo na po, parang dives. Yung rich man ay divest ang tawag po ng ibang salin. Sa Latin word pala ay divest po ang tawag pala sa kanya. The rich man. The rich man, divest and Lazarus. At ngayon po ito po natin po isa sa mga pagninilayan natin at very timely, dumaan na po yung araw ng patay at marami sa atin ang dumalaw. Meron ba rin itong dinalaw? ang daming mga kandila ang naglipana po dyan sa paligid. No? Naglagay din pa kayo ng kandila doon sa bahay ninyo. Ang daming kandila, no? Naglipana po sa paligid po natin. At ngayon tingnan po natin, ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa mga taong namatay? Ang iba nagsasabi, happy birthday in heaven. Pero wala akong nakita, wala akong nabasa na ipinost na happy birthday in hell. Meron kayo nakita? Wala, no? Puro happy birthday in heaven. Mama, happy birthday in heaven. Happy birthday in heaven. Napakaganda. No, yun po yung comfort sa atin. Kasi ayaw natin tanggapin na meron tayong mga mahal sa buhay na pwede o mapunta sa impyerno. Pero yun po yung katotohanan na marami po ang mabubulid po sa impyerno. Marami po ang mabubulid sa kapahamakan. At ilan lamang po talaga ang makakapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ito po yung ating po pag-ninilayan about the supremacy of the Scripture. The supremacy of the Scripture. Kaya tanungin natin, ano kinalaman? No? Ano kinalaman ng the supremacy of the Scripture dito sa kwento ni rich man and Lazarus? Ngayon, titingnan po natin at atin pong susuriin, ano ba yung kalalagayan ng bawat isa? Kapag dumating na yung tinatawag sa Hebrew na minsan lang tayong magkaroon ng appointment sa ating Panginoong Diyos. At pagkatapos noon ay yung judgment. Kapag tayo nakipag-appointment sa ibang mga doktor, sa ibang mga tao, binibigyan tayo ng araw at oras. Okay, ang check-up mo, November 5, alas 8 ng umaga. That's our appointment with our doctor. Pero kapag tayo humarap na sa ating Panginoong Diyos, meron tayong tinatawag na appointed time. At yung tayo ay harap na po sa kanya tayong huhukumin base sa mga nangyari po sa ating buhay dito sa lupa. At ngayon, tignan po natin at suriin po natin, ito pong dalawang tao dito, yung rich man na binabanggit po tayo, hindi po siya actually talaga pinangalanan.
Pero sa Latin word po, yung Dives is siya po'y pangalan ng bata. No, Dives. At si Lazarus. Binanggit din po dyan si Abraham o si Abram. Si Lazarus po, no, hindi po ito yung kapatid po ni ni sino po? Si Maria at ni Marta, no? Ibang Lazarus po yung tinutukoy po rito. Ngayon, tignan po natin the supremacy of the scripture. Paano po nagiging ganap po ang banal na kasulatan na salita po ng ating Panginoon Diyos dito po sa parable po na ito. Sa unang mga talata po, binanggit po dyan ng ating Panginoon Jesucristo patungkol dito sa mga taong masyadong umiibig sa kayamanan. Ito yung mga taong pinagkatiwalaan ng ating Panginoon Diyos ng kayamanan at ibang mga tao na mas pinahalagahan niya yung kayamanan kaysa sa kanyang Panginoon. Kasi sa huling mga salin po dyan, hindi tayo pwede maglingkod sa ating Panginoong Diyos kung pinaglingkuran po natin ay yung ating mga kayamanan, yung ating mga salapi. You cannot serve God and money. Ang money po dyan, hindi lang po yung patungkol sa pera, kundi kayamanan at yung mga bagay po na pumapalit po sa ating Panginoong Diyos. At pagdating nga po sa verse 19, sinabi po ng ating Panginoon sa Kristo po rito, no, there was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. Merong isang tao, may isang mayaman na namumuhay sa karangyaan, samantalang merong isang tao din na si Lazaro na namumuhay sa karimlan, indigent. Sino po rito nakakuha ng indigency, no? Sa barangay? Hindi po, no kidding. Ano po to? Tanong lang. Sino po rito nakakuha ng indigency sa barangay? Indigent na certificate. Ako nakakuha rin po ako noon, no, sa barangay. No, wag po kayong mahiya. No, chinek ko po yung meaning ng indigent. Ano pala po yan? Poorest of the poor. Sa Tagalog, mas mahirap pa sa maralita yung mga indigent. Sabi ko, parang hindi naman yata tama yung, hindi tama yung meaning ng indigent. Sa atin po, na indigent sa atin. Sa atin, kuha ka lang ng indigency certificate, bibigyan ka na. Pero hindi ka i-check kung ikaw ay mahirap pa sa mahirap. Pero yung pala yung meaning niya, mahirap pa sa mahirap. At ito po si Lazaro ay higit pa po siya sa mahirap. Higit pa po siya sa maralita. Wala po siyang makain, wala po siyang bahay, wala siyang masisilungan, kundi siya ay namamalimos at punong-puno pa po siya ng sugat. Walang pampagamot, walang pampa-hospital, walang pampa-check up. No? Ito po yung, these were the conditions of these two men. No? Ito po yung kanilang kondisyon. One man lived a luxurious life and the other lived a burdened life. Araw-araw po ay piyesta po at may handaan dito po sa lalaking mayaman. Lahat po sila ay marangyang pamumuhay. Luxury, live in luxury every day, sa verse 19. Dress in purple and fine linen. Isa pa lang po significance dito po binabanggit po sa verse 19 na itong lalaking ito ay nagdadamit ng purple and fine linen. Ito pa ay ginagamit lamang po, isinusot lamang po ng mga hari. Kaya ibig sabihin, itong lalaking ito, siya po ay namumuhay bilang hari. Namumuhay siya ng karangyaan. Lahat ay sagana po siya. Wala po siyang, walang bagay na hindi niya gusto na hindi niya nakukuha, kundi lahat po ay nakukuha po niya. Araw-araw, siya ay namumuhay sa karangyaan. Sobra-sobra yung pagkain na kanyang inihahanda. Hindi niya po ito nauubos. Hindi po ito na nakukonsume lahat. Kaya dress ay naitatapon. At nabibiyaan naman po dito si Lazaro na mahirap ang kanyang pamumuhay. No,
No, si Lazaro po ay nandun po sa tarangkahan ng mayamang lalaki pong ito. Hindi po siya sa pinto po dahil hindi po talaga siya makakalapit doon. Doon po siya sa tarangkahan, doon po sa gate. Doon lang po siya nag-aabang, nag-aantay na merong maitapon po doon sa basurahan. Na makakuha po siya ng mga mumo o mga titawag sa atin na pagpag. Salamat sa Diyos dahil hindi natin naranasan na tayo ay kumain ng pagpag. Nakagaya po ng ginagawa po o nangyayari po sa iba nating mga kapatid. No, ito po yung kailang kondisyon. Nung sila po ay narito po sa lupa, may mayamang namumuhay sa karangyaan, may mahirap pa sa mahirap ang namumuhay sa karimlan habang sila ay nasa lupa. Pero tingnan naman po natin, dahil sa verse 22, ito yung kailangan destination naman kung saan sila po ay mga namatay. Namatay na po itong dalawa na to. Sabi po dito, the time came when the beggar died, and the time na namatay din po itong mayamang lalaki po na ito. One to heaven, and other to hell. At alam po natin, ang langit at lupa, sila po ay magkabaliktad. Contrast po itong heaven and hell. Kung ang heaven ay punong-puno ng comfort, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kaningningan ng ating Panginoong Diyos, samantalang itong hell naman ay kabaliktaran. Lahat ng pinakapangit na bagay ay makikita po natin sa hell. Lahat ng pinakamasakit na bagay ay makikita po natin sa hell na hindi natin kayang i-imagine ang maranasan po natin kapag tayo po ay nandun po sa hell. Sabi sa verse 20, that time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. Carried him to Abraham's side. No? The comfort of heaven, dito naman po sa lalaking maralita na si Lazaro. Nung siya ay namatay, siya ay dinala sa Abraham's bosom na tinatawag. The comfort of heaven. One man found peace, free from his diseases. Nung siya po ay namatay, siya po ay dinala doon po sa Abraham's side, sa Abraham's bosom. Hindi niya po nararanasan o nararamdaman yung sakit ng kanyang katawan. Wala na rin po siyang sakit na mga sugat na dinidilaan ng aso, kundi napaaganda na po ng kanyang kutis. Cease from his burden. Hindi na rin po siya namamalimos ng pagkain. Hindi rin po siya nangihingi ng kung ano man na kanyang pangangailangan dahil yung comfort, yung kasaganahan ay nararanasan na po doon po sa kalangitan kasama po ng ating Panginoong Diyos. Yung Abraham side po dyan, nag-represent po yan sa Diyos Ama. Si Abraham. Then, the horror of hell. The horror of hell. The rich man also died and was buried. Verse 23, in hell, where he was in torment. The horror of hell. And one man found pain in the place of punishment. Nung sila po ay namumuhay sa lupa, itong mayamang lalaki ay namumuhay sa karangyaan. Malusog siya, wala siyang sakit. Lahat ay nakukuha niya. Wala siya naramdaman ng kahit na ano. Hindi siya nahihirapan, kundi lahat ng kalayawan ay natatanggap niya. But nung siya po ay namatay, sabi po ng banal na kasulatan, in hell, where he was in torment. Dito niya na naramdaman, naranasan, yung mga sakit na higit pa doon sa naranasan ni Lazaro nung si Lazaro ay nabubuhay pa sa lupa. Dito niya naranasan din yung mauhaw ng matinding uhaw. Nauhaw na wala man lang tubig na nagbibigay sa kanya upang mapatid yung kanyang pagkauhaw. And misery. Miserableng buhay. Doon sa hell. Hell is a place of frustration and anger. A place of eternal separation from God. Kaya ang tanong ng iba, alam ba ni Lord ang nangyayari sa hell? Nandun din ba si Lord sa hell? Nandun din po ang presensya ng ating Panginoong Diyos.
Kaya nga, He is omnipresent. Sa lahat ng dako po, ay naroon po yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Walang dako sa mundo natin o sa outer space na hindi po covered ng presensya ng ating Panginoon. Kaya alam niya po ang lahat naman nangyayari. But hell, a place of eternal separation from God. Ito ay ginawa para sa mga dyablo, sa kampo ng dyablo, at sa mga taong makasalanan na itatanggi ang ating Panginoong Jesucristo, itatanggi ang offer ng mabuting balita ng kaligtasan. Habang chinecheck ko nga yung hell, grabe pala, mag-iingat po kayo sa pag-check nyo sa social media. Chinecheck ko sa Google yung hell. Ang daming nag-advocate na sila'y naniniwala, marami po nag-advocate, sila'y naniniwala sa heaven. Pero hindi po sila naniniwala sa hell. Meron naman to na sila naniniwala sa heaven, naniniwala din po sa hell. Pero ang hell ay hindi daw ginawa para sa mga tao. Ito daw ay ginawa para lamang sa mga anghel. Kung ganyan yung ating magiging principle sa hell, walang mapupunta sa hell. Walang mapupunta sa impyerno. Walang mapapahamak, walang mabubulid. Pero sinasabi po ng banal na kasulat, ang bagi sa parable po na ito na si Jesus mismo ang nagsalita, nagsabi, in hell, where He was in torment. Ipinapakita na po dito na ating Panginoon Jesucristo ang mangyayari kapag isang makasalanang tao ay napunta po sa impyerno. Ito yung kanyang mararanasan. Mararanasan yung pinakamapait, pinakamasakit na pangyayari po sa kanyang buhay. The rich man also died. Namatay po siya, di ba? Sabi natin, kapag patay na, wala nang nararamdaman. Kahit sipa-sipahain mo, wala nang, hindi nagagalaw. Opo, yung ating pong physical body, hindi na po talaga gagalaw, patay na po yan. Pero yung ating pong kaluluwa, hindi po yung mamamatay. Yan po yung mapupunta either sa langit or sa impyerno at doon tayo haharap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. In hell, baliwanag po ito, where he was in torment. And he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. Kaya ito po nga horror of hell. Ang hirap pong i-imagine kung gaano kahirap, kasakit, yung mararanasan po ng isang taong mabubulit po doon. Imagine kung ikaw ay napaso lamang ng niluluto mong prito. Natalsikan ka lang ng kumukulong mantika. Natalsikan ka lamang po ay napapaiyak ka na sa sakit. How much more kung yung buong pagkatao mo ay nasusunog, nag-aapoy, at may mga lumalabas na mga uod na hindi namamatay. At nararamdaman mo yung sakit na yun, yung pait na yun, yung hirap na yun, na sobrang init ay gusto mo lang kahit na kapatak na tubig ay madampian ng iyong mga dila, ang iyong mga labi, pero walang tubig po doon. Mas marami pa pong description ang impyerno. Sa Biblia po, mas marami pa pong description ng impyerno kumpara mo sa description po ng langit o ng heaven. Kaya dito pa lamang po sa lupa, binibigyan na po tayo ng warning, binibigyan na po tayo ng babala ng salita ng ating Panginoong Diyos na kung tayo man, kung meron mang mapunta sa impyerno, wala po tayong dapat sisihin kundi ang ating mga sarili. Dahil natin binigyan ng importansya o halaga yung salita po ng ating Panginoong Diyos. Pwede bang sisihin ito nga mayamang tao ito na siya ay mapunta sa impyerno? Siya ay namuhay ng karangyaan nung habang siya ay nabubuhay. Kaya ang tawag natin doon, natanggap mo na yung reward mo sa lupa. Natanggap mo na yung mga bagay na minimiti mo sa lupa. Hindi man natanggap ni Lazaro itong mga reward sa lupa, pero natanggap niya may reward pagdating niya po doon sa kalangitan nung siya po ay namatay. Lahat po tayo may mga kanya-kanyang reward. Reward in heaven or reward in hell. No, ito po yung kailangan destination. Kaya sa movie, ano yung final destination? Totoo po din yung final destination, pero po talaga tayong kanya-kanyang panahon na tayo ay haharap sa ating Panginoong Diyos. No? Nung sila po ay nandun na po sa kailang final destination, this their conversation. No? The rich man conversation with Abraham.
Sabi po ng mayamang lalaki, sa verse 25, so he called to him, Father Abram. No, tinawag niyang father, si Abraham. Ibig sabihin, kilala din na lalaking ito si Abraham, na siya po yung father of faith. Dahil sa kanyang pananampalataya. Have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in this fire. Nararamdaman itong mayaman lang ito yung hirap na kanyang kinalalagyan dahil doon sa mga apoy na bumabalot sa kanyang katauhan. I'm in agony in this fire. Utusan mo si Lazaro. Talagang pa rin, demanding pa rin. Feeling niya mayaman pa rin siya talaga. Inutusan niya si Abraham na isugo, ipadala si Lazaro. At magdala man lang kahit na konting tubig upang siya ay ma-refresh dito sa kanyang nararanasan. The rich man's request. And Abraham's response, ano yung response naman ni Abraham? But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime, you received your good things, while Lazarus received bad things. But now, he is comforted here, and you are in agony. Ngayon, binalik ni Abraham yung tanong nitong mayamang lalaki. Nung ikaw ay namumuhay sa lupa, natanggap mo na ang lahat ng mga reward na ninanais mo o talagang gusto mong makamit. Natanggap po ang lahat ng karangyaan sa buhay habang ikay nasa lupa. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa ba sapat yung mga naranasan mo? Natanggap mo noon? Natanggap mo lahat ng mga kayaman, lahat ng mga karangyaan? Pero hindi mo natanggap ang kaligtasan na ino-offer sa iyo before. Hindi mo natanggap yung mga pagpapala ng kaligtasan na ino-offer sa iyo ng ating Panginoong Diyos. And the rich man's second request, at ito may response po ni Abraham. Sa verse 27, he answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house. For I have 5 brothers, let him warn them so that they will not also come to this place of torment. At sa paano sabi ni Abraham, at saka kapag nandiyan ka na, hindi ka na pwedeng tumawid dito. At kapag ako narito naman, hindi na pwedeng tumawid papunta dyan. Dahil merong isang napakalaking pagitan natin. Merong namamagitan sa atin na walang pwedeng tumawid doon. Kaya nga nagmamakaawa ko sa iyo, Father Abraham. Sabi mo, no? Send Lazarus to my father's house. Isugo mo si Lazaro doon sa aking mga mahal sa buhay. For I have 5 brothers, let him warn them so that they will not also come to this place of torment. No, meron ako 5 kapatid. Concerned siya sa kanyang mga kapatid. Meron din ako 5 kapatid na namumuhay sa karangyaan. May mga kapatid din ako na walang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. May mga kapatid din ako na namumuhay sa kasalanan. Isugo mo si Lazaro para sila ay bigyan ng babala. Bigyan sila ng mga babala na hindi nila sapitin itong nararanasan ko ngayon. Then, Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. Meron ng mga propeta, meron ng mga alagad, may mga mangangaral, may mga nagbabahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Narinig nila ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon, pero hindi sila tumalima. Hindi nila binigyan pansin itong mabuting balita ng kaligtasan, bagkus sila ay namuhay sa karangyaan, namuhay sa kasalanan, namuhay sa gusto nila, namuhay kung ano yung naayon sa kailang kagustuhan at binaliwala itong mabuting balita ng kaligtasan. No? Ito po yung kailang conversation with Abraham.
Nakikipag-debate pa itong mayaman. Dahil nga siya ay namuhay sa karangyaan, akala niya, kaya niyang utusan, kaya niyang suhulan si Abraham, o kaya niyang manipulahin si Abraham, kaya manipulahin yung salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya po kayang manipulahin yung katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya kayang baluktutin yung katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos na kapag tayo ay namatay na makasalanan, sa impyerno tayo mapupunta. Kung tayo namatay naman na mayroong Kristo sa ating mga puso, na kagaya ni Lazaro, na walang pag-asa, kundi ang kanyang Panginoong Hesukristo naman, ang kanyang pag-asa, and the same thing with us. Lahat ng mga taong namatay na may Kristo sa kanyang puso ay mapupunta po sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ito yung matindi po sa kanila, the confrontation. Sa verse 29 to 31, the confrontation. Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." "No, Father Abraham," verse 30, he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." Sa verse 31, he said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead." Ito lang po isa sa mga talata din na nagpapatunay na walang taong namatay. Tandaan po wala pong taong namatay na sinasabi nilang sila ay dinala doon sa langit. Nakita nila yung anyo ng langit, nakita nila yung kung ano meron doon, nakita nila yung ating Panginoong Diyos. Ang iba naman, sinabi nila na sila ay dinala doon sa impyerno. Nakita nila kung ano yung itsura ng impyerno. Nakita nila iba't ibang mga personalidad doon. Nakita nila si Michael Jackson, the Pope, and the rest ng mga makasalanang tao daw. Nakita daw nila. At sila nakabalik dito sa lupa. At kinukwento nila yung mga account po na yon. Huwag po kayong maniniwala po doon. Wala pong tao ang nakapunta sa impyerno at nakabalik po sa lupa. Wala rin pong tao na nakarating sa langit at nakabalik sa lupa at ikinuwento ang mga pangyayari. Lahat po yan ay kasinungalingan ng dyablo. Lahat po yan ay mga tinatawag na kwentong barbero. Yan po yung itinuturo po sa atin ngayon. Ano yung tanongin yung mga bata, sino yung sino yung hari sa hell? Sino yung doon? Sino yung king doon? Sino yung nagahari doon? Sabihin nila, si Lucifer. Sabihin nila, ang dyablo. Yung may hawak ng tinidor na malaki. Yun yung nagahari sa impyerno. Yun yung itinuturo sa atin ng television. Yan itinuturo sa atin ng mga tao, yung mga maling katuruan. Na ang dyablo ang nagahari sa impyerno. Ang katotohanan, ang dyablo ay takot mapunta sa impyerno. Dahil mararanasan din po nila yung nararanasan nitong taong ito, mayaman nito, na sila ay sinusunog at nararamdaman nilang sakit, pait, na nasusunog sa pamagitan ng apoy. Pamagitan ng mga uod hindi namamatay, sa pamagitan ng mga asupre na tumutupok sa kailang buong katauhan. No? This is the confrontation. The life after death. Ito yung tinatawag natin na nagpapalusot itong mayamang lalaki po na ito. No? They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, sapat po and enough ito nga ipinadala ng ating Panginoong Diyos para ang mga tao ay maligtas, makapakinig ng salita po ng ating Panginoong Diyos. No? The Scriptures is enough for salvation. Ipinadala si Moses upang ibahagi yung mabuting balita po ng kaligtasan. Ang bayan ng Diyos ay hanguin sa pagkakaalipin
Hanguin sila doon sa tinatawag na pagkakaalipin ng daang-daang taon ng mga Ehipto. The scripture is enough for salvation. They have Moses and the prophets. At sa panahon natin, may mga mangangaral, may mga evangelist. May mga Biblia tayo. Nakakapakinig tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sapat ang salita ng ating Panginoong Diyos para sa ikaliligtas po ng bawat isa. Hindi na po natin kailangan na may magpakita ng mga kababalaghan. Hindi na natin kailangan may makita tayong mga tinatawag na signs and wonders. Kailangan magdilim muna sa buong paligid. Kailangan muna sumikat ang araw sa gabi. No, kailangan muna humupa yung baha, bigla yung baha. Mawala yung bagyo. Huwag bumuka yung lupa. Umatras yung tubig sa dagat. No? Hindi na po natin kailangan yan. Enough na po yung salita ng ating Panginoong Diyos. Yung Biblia na hawak po natin. Yung katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Sapat na po yan. Hindi na po natin kailangan mapakinggan ang mga testimony ng mga taong nakarating kung saang lupalop ng mundo. Hindi po natin kailangan marinig ang mga taong nanggaling sa impyerno. Kaya pagka may narinig po kayong sabi nila nakarating sila sa impyerno. Balik nyo sa kailang tanong, buhay ka pa. Mga tao naman nagaling din sa langit. At kinukwento nilang, ba't bumaba ka pa, nasa langit ka na pala. Huwag po natin paniniwalaan po yan. Yan po ay mga kasinungalingan ng dyablo. Pilit po nilang binabaluktot yung salita po ng ating Panginoong Diyos. At isa po sa mga maliwanag po na katotohanan at maging sa panahon din po natin, enough, sapat na po yung salita po ng ating Panginoong Diyos para sa ikaliligtas po ng bawat isa. Hindi na natin kailangan na iba't ibang mga palamuti. Natin kailangan na napakadaming ilaw, strobe light, o mga spotlight, o mga patay sindi. Sapat na po yung salita po ng ating Panginoon Diyos na maligtas ang bawat isa. Then, the scripture can bridge the sinner to God. Sabi ni Father Abraham dito, hindi ka na pwedeng pumunta dito. At hindi rin siya pwede pumunta diyan kasi merong great chasm na nasa ating kalagitnaan. No, sa panahon po natin, kaya sabi dito ng lalaki, I beg you, Father, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers, let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Kung sila po ay tatalima, ito po nga limang kapatid po nitong mayamang lalaki, kung sila po itatalima sa salita po ng ating Panginoong Diyos. And I'm sure meron po nangangaral sa kanila at napapakinggan po nila yung salita ng kaligtasan. Dinidisregard lang po nila, binabaliwala po nila. Pero kung bibigyan po nila ng pansin at tatalima po sila dito po sa offer ng ating Panginoong Diyos na kaligtasan, maliligtas po itong 5 lalaki nito kahit na hindi po magpadala ng taong galing sa kamatayan, siya po ay nakarating po dito sa mundo po natin. Kaya para praise po natin ito, hindi na kailangan ng taong namatay at muling mabuhay para maligtas ito nga mga taong ito. Hindi po kailangan po yun. At wala pong silbi, wala pong saysay po yun. Dahil nandyan na po yung mga alagad, nandyan na si Moses, nandyan na yung mga propeta, at meron na rin po tayong Biblia sa panahon po natin. Enough na po yung Biblia na hawak po natin. Na malaman natin na tayo ay makasalanan. Na wala tayong kakayahan na iligtas ang ating mga sarili sa kasalanan, kundi sa pamamagitan ng habag at biyaya lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ang nagtatawid sa atin.
mula sa ating mga kasalanan patungo sa Diyos Ama. Ang sabi sa kay John, I am the way, the truth, and the life. No man can comes to the Father except through me, sabi ni Jesus. The Scripture can bridge the sinner to God. And the Scripture has the power to give life. The Scripture has the power to give life. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Itong mabuting balita ng kaligtasan, siya lamang po ang nagbibigay ng buhay. Ang ating Panginoon Hesukristo, mismo ang kanyang salita ang nagbibigay ng buhay. Walang ibang na pwedeng magbigay ng buhay maliban sa ating Panginoong Diyos. Maliban sa ating Panginoong Hesukristo. I am the way and the truth and the life. Siya din is the resurrection. Siya rin muling pagkabuhay. Kaya kailangan muna nating mamatay bago tayo bigyan ng panibagong buhay. Kailangan muna nating mamatay dito sa katawang ito bago tayo bigyan ng panibagong buhay. Yung buhay na kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. Nawa, yun yung buhay na matanggap po natin. Hindi po yung buhay na naghihirap doon sa impyerno. No, the Scripture has the power to give life. Ito yung kind of confrontation with the rich man. If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Kailangan mo convince po tayo. Maniwala at magtiwala sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Hindi po natin matatagpuan ang tunay na buhay o yung buhay na walang hanggan sa ibang bagay. Matatagpuan lamang po natin yan dito po sa salita po ng ating Panginoong Diyos, sa Biblia na hawak po natin. Kaya kung tayo po nakakapakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos, mapalad po tayo. Dahil binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo'y manumbalik sa ating Panginoon Diyos, tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Ariin natin na tayo ay walang kakayahan sa ating mga sarili, kundi dahil lamang sa habag at biyaya ng ating Panginoon Diyos, kaya tayo ay naligtas. Hindi po dahil sa tayo'y mayaman, tayo maraming properties, tayo ay magaling, marami tayong certificate. Wala po yan. Yan po ay basura sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Isang classic example, ito pong mayamang lalaki po na ito, na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang kayamanan. At sinasabi rin ng ating Panginoon Jesucristo, aanin mo at makamtan mo ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa sa impyerno. Natanggap na ng mayamang lalaki ito ang kanyang reward sa lupa. Nawa yung reward natin, hindi natin matanggap sa lupa. Nawa ang reward natin, matanggap po natin sa langit, hindi po sa lupa. Kaya every time na mga bagay na natatanggap po tayo, o may mga bagay na may mga praises tayong natatanggap, wag po nating aariin po yan. Wag po nating aariin yan na sa ating mga sarili. Kasi kapag inari po natin yan, natatanggap po natin yung mga reward po natin dito sa lupa. Baka hindi na po natin yan matanggap sa langit. Nakagaya po nangyari po dito sa mayamang lalaki. Ito yung pinakamapait po na pwede mangyari po sa kanya. Na maging kanyang mga mahal sa buhay ay mapahamak. Dahil wala silang pagkakilala. Wala silang pagtugon sa mabuting balita ng kaligtasan. Bagkus sila ay nakafocus doon sa kailang kayamanan, nakafocus sila doon sa kailang karangyaan. Kasi nga wala silang problema na sa buhay. Nakaligtaan na nila na mayroon pa palang buhay pagkatapos na mamatay. Yun ay buhay sa impyerno or buhay sa kalangitan. At ito nagpapakita din po ng the supremacy of the Scripture.
Kaya lagi po natin binabanggit dito po sa ating statement of faith that the whole Scripture is authoritative. It has the final word when it comes in our practices and our traditions. Siya yung mangigibabaw. Hindi po yung mga ginagawa po natin, kundi mangigibabaw yung banal na kasulatan, yung kautusan ng ating Panginoong Diyos. Sa lahat ng mga ginagawa po natin, ang mangigibabaw yung salita ng ating Panginoong Diyos. Even in the afterlife, salita pa rin ng ating Panginoong Diyos ang mangigibabaw. Lalo na ngayon, nasa mundo tayo, na punong-puno ng kasalanan. Nawa ang nangingibaw po sa atin yung katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. The supremacy of the Scripture. Nawa, hindi po masama ang maging mayaman. Nagiging masama lang po ang kayamanan kapag gino-Diyos na po natin o ina-idolize na po natin ang mga kayamanan na meron po tayo. No? Doon lang po nagiging kasalanan. Kaya sa mga previous part po, binabanggit po doon na ating Panginoon Kristo yung pag-ibig sa kayamanan, pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa pera. No? Nawa, yung kayamanan po natin, gamitin po natin for the glory of God. Hindi for the glory of us. Hindi for the glory of God. Dahil tayo mga katiwala lamang po yan ng ating Panginoon. Tayo mga katiwala. No? Hindi po katiwaldas. No? Katiwala po. Paano tayo pagkakatiwalaan sa malaking bagay kung sa maliit na bagay ay hindi tayo mapagkatiwalaan? Kaya magsimula po yan na tayo pagkatiwalaan ng maliit. Then, pagkakatiwalaan tayo ng malaking bagay, nawa ay patuloy po natin mapalago yung mga bagay po na yan. No? At hindi natin ariin yan as atin, kundi yan po ay ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. At sa ating pong conclusion, the Scripture is sufficient or reliable in this life and in the afterlife. And the Word of God is sufficient to all who put their trust in the Lord Jesus Christ. Maasahan po natin at tapat ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay para sa kapakinabangan po natin bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos. No? This is the supremacy of the Scripture. Wala pong mas higit sa salita ng ating Panginoong Diyos. It has the final word in all matters when it comes in our faith and practices. Kaya sa lahat ng bagay na ginagawa po natin, check po natin ating mga sarili. Baka tayo lumalabas na sa salita ng ating Panginoong Diyos. Baka tayo nagva-violate na sa mga ipinag-uutos sa atin at ipinapagawa ng ating Panginoong Diyos. Remember, kapag tayo ay namatay, binawian ng buhay, dalawa lang pong patutunguhan natin. Heaven or hell. Heaven is real, hell is real. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Let us pray. We thank you, Father God, sa oras na ito, sa biyaya na patuloy mong pinagkakaloob sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong mga salita na patuloy namin pinangahawakan. Ang salita mo na hindi nagmamaliw. Ang katotohanan ng iyong salita. Ang nawa na aming maisapamuhay. Ang katotohanan ng iyong salita ang magpapalaya sa amin. Ang salita mo ay wagas. Ang salita mo ay hindi nagkakamali. Ang salita mo ay pwede namin panghawakan sa aming buhay dito sa lupa. Maging bawian man kami ng buhay, ang salita mo ay magiging tapat. Kaya salamat, Panginoon, sa salita mo.
na ipinakaloob sa bawat sa amin. At dahil nga sa pamagitan ng salita mo, ikaw ay nagpakilala sa bawat sa amin. Nakilala ka namin sa pamagitan ng iyong salita. At nawang salitang ito ay patuloy na maghari sa aming mga buhay. Ang mga salita mo ang patuloy na mamuhay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At ang salita mo, Panginoon, ang patuloy namin panghawakan anuman na mangyari sa amin sa mundong ito. Kaya patuloy namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Dahil sa mga pangako mo na hindi na magmamaliw. Mga pangako mo na patuloy mo ipinagkakaloob sa bawat isa. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mabuting balita ng kaligtasan. Kami ay nakapakinig. Kami ay nanampalataya. At binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat, Panginoon, sa salita mo na aming napag-aaralan, aming napagninilayan. At tulungan mo kami, Panginoon, na mas patuloy pa na magkaroon ng malalim na kaalaman patungkol sa iyong mga salita. May sa pamuhay namin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong banal na salita. Daling salita ang nagligtas sa bawat sa amin. Ang iyong salita ang patuloy na dapat na mamuhay sa amin bilang iyong mga anak, bilang iyong mga tagasunod. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa fellowship ng bawat isa. Nawa hindi lamang ito aming narinig, kundi ito ay isa puso namin, Panginoon. At tulungan mo kami na maunawaan namin at maintindihan namin upang patuloy na maging ganap ang iyong mga salita sa aming mga puso. Kaya salamat din, Panginoon, maging sa presensya ng bawat isa, sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak na idinako sa lugar na ito upang kami nga, Panginoon, ay sama-samang magpuri sa iyo. Sama-sama kaming magnilay-nilay na iyong salita. Sama-sama kaming mag-aral na iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid kong ito. At patuloy ko silang dinadalangin sa iyo, Panginoon, na pagpalain pa ang kailang mga buhay. At anuman ang kanilang mga pangangailangan, ikaw ang higit na nakakaalam. At ikaw ang patuloy na magprovide nga ito, Panginoon, sa iyo pong habag at biyaya. Sa iyo ko tinataas, pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa, ang kalusugan, ang kinabubuhay. Nawa ang mga bagay na ito ay maggamit namin for your glory alone. Magamit namin, Panginoon, ang mga resources namin, ang aming lakas, ang aming buhay, ang lahat na meron kami na pinagkatiwala mo, magamit nawa namin ito para sa kaluwalhatian mo lamang, Panginoon. Hindi ito para sa amin, kundi ito ay maidulog namin sa iyo lahat. Kaya salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa fellowship na ito at malaya kaming nakakapanambahan. Malaya kaming kumanta, malaya kaming pumalakpak, malaya kaming umiyak, malaya kaming makapakinig, makapag-aral ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito na patuloy naming nararanasan maging sa mga oras na ito. At dumating man, Panginoon, ang panahon na kami man ay masuppress ng mga ibang mga bagay at hindi namin magampanan ang mga tungkulin namin bilang mga mananampalataya. Dinadalangin namin ito, Panginoon, na bigyan mo kami ng kalakasan na maipagtanggol namin ang aming mga pananampalataya. Maitaas namin ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon. Ipagkatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay. Kaya we thank you, Lord, sa oras na ito. We thank you, Lord, sa fellowship. And we thank you, Lord, sa katapatan mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan
na patuloy mong ipinagkakaloob sa iyong mga anak. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and evermore. By the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Lifted up. His train filled the temple.